putang mo. Ito ang nasaksihan ng mga napadaan sa SCTEX northbound papunta sa toll plaza ng Tarlac pasado tanghali. Yuping-yupi ang mga sasakyan kung saan may mga taong naipit. Sangkot ang dalawang commuter van, isang kotse, closed van at ang nakabanggang bus na biyaheng Cubao-Lingayen. Ito pong bus, ito po yung bumangga doon sa 4 na vehicles na nakahinto na po sa toll plaza ng SCTEX. Hawak na ng pulisya ang driver ng bus na sugatan din sa insidente. Base sa investigasyon, Nakaisip na po siya. Yung bus driver po ng Solid North Transit na siyang unang bumangga doon sa mga sasakyan. Sa pagkakaidlip niya, dahil police speed po siya, so kaya po hindi niya namalayan na approaching na po siya doon sa SCTEX toll plaza. ayon sa mga otoridad, 10 ang patay. Karamihan sa kanila ay sakay ng nayuping van. Ilan sa mga nasawi, mga bata. Mahigit 30 naman ang sugatan at isinugod sa Tarlac Provincial Hospital. Isa sa kanila ang driver ng nayuping van na kritikal ang kondisyon. Sa tindi ng aksidente, pahirapan ng ospital na kilalanin ng mga biktima. May mga nakuha raw silang ID mula sa mga nasawi na mula pa sa Antipolo City. Hawak ngayon ng ospital ang mga cellphone ng mga naaksidente kung sakaling may tumawag na kaanak para maibalita sa kanilang nangyari. Nasa labas naman ng emergency room ang mga bag at gamit ng mga biktima. Isang batang lalaking edad 2 hanggang 3 taong gulang na may galos sa paa ang inaalagaan naman ng mga kawani ng Philippine Red Cross. Ayon sa mga otoridad, iyak nang iyak ang bata at hinahanap ang kanyang mga magulang na dead on the spot sa kotseng kanilang sinasakyan. Mula sa pinangyarihan ng aksidente, umabot sa 2 kilometro ang traffic sa northbound lane sa SCTEX. Yan ay matapos ipasara ang linya kung saan nangyari ang aksidente, kaya pinag-counterflow muna ang mga sasakyan sa southbound lane. Muling binuksan sa mga motorista ang daan alas 4:30 ng hapon. Sa gilid ng kalsada, makikita ang mga basag na bahagi ng taillight at maliit na life vest mula sa nayuping van. Mahaharap sa patong-patong na reklamo ang driver ng bus. Iniutos naman ni Transportation Secretary Vince Dizon sa LTFRB na patawan ng preventive suspension ng Solid North Bus kasunod ng disgrasya. Ayon sa LTFRB, batay sa record nila, nakarehistro raw ang bus sa Dagupan Bus Company. Bagamat batay sa markings ng bus, lumalabas ang nag-ooperate ay Pangasinan Solid North. Sinisikap pa namin kunin ang kanilang panig. Ayon pa sa LTFRB, maglalabas ng show cause order para sa operator ng kumpanya. The reason of the suspension is preventive po kasi yan. Para ma-check po ng ahensya yung mga buses and then magkakaroon po ng mga test yung drivers. They are inclined to issue a suspension of the fleet of the operator ng mga bus nila na ang biyahe ay Cubao to Dagupan. Dagdag ng LTFRB, iniutos na nilang asikasuhin ang pangangailangan ng mga biktima. tig-4,000 piso ang inaasahang makukuha ng mga naulila ng 10 nasawi. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima, ang inyong saksi. Pia, dumating na nga rito sa Tarlac Provincial Hospital ang isang kaanak ng 2 taong gulang na batang lalaki na kabilang nga sa mga biktima ng malagim na aksidente sa SCTEX kaninang tanghali. Hindi pa raw ganong nagsisink in sa pamilya ang sinapit ng kanilang kaanak. Sakay ng isang sasakyang magbabakasyon lamang daw sana ang pamilya sa Baguio nang maaksidente. Normal naman daw ang lahat ng resulta ng test na ginawa sa batang nakasurvive, pero inirekomendang ilipat ito sa mas malapit na ospital sa kanila para mas masuri. Panay daw ang hanap ng bata sa kanyang ina. Sa ngayon, 10 na ang kumpirmadong nasawi na nandito sa Tarlac Provincial Hospital habang 31 ang sugatan. Kabilang na nga rito yung batang lalaki. At yan ang latest mula rito sa Tarlac. Para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.